Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayong muli para sa isa na namang edisyon ng programang Global na Tayo kung saan dinadala natin sa pandaigdigang plataforma ang mahalagang issue dito sa loob ng ating bansa. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muna ang inyong makakasama Steph Vicente para sa halos isang oras ng mga mahalagang talakayan kasama ang iba't iba po nating resource person at syempre paghahatid na rin po ng balita na meron din pong impact sa ating overseas Filipino workers o OFWs at maging sa ating non-resident Filipinos o NRFs. Bagong lahat, syempre, pasalamatan na natin agad-agad ang ating mga kasama dito sa studio, sa Master Control nandyan. Si Ma'am Susan Aison, sa ating Warcast, nandyan si Hero Lucero, habang nasa audio live streaming naman ng ating kasamang si John Paul Lumuntad. At syempre, nandyan na rin po sa studio ang ating kasama din dito, no? Ang ating co-producer na si Jay Arevalo. So, paano po ba natin na masusubaybayan ang programang Global na Tayo? Kasalukuyan po nyo kaming napapanood at napapakinggan sa pamagitan po ng ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Meron din po tayo na replays at re-upload sa pamagitan po ng ating YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin po yan. At syempre, dahil nabanggit ko kanina yung audio live streaming, meron din po tayo nito sa pamagitan naman ng Evox PBS Receiver app. So, paano ba ito ma-access? Una, paki-download at pa-install na lang po sa pamamagitan ng Google Play Store para sa mga gumagamit po ng Android phones, habang sa Apple App Store naman po pupunta kapag po kayo naman ay gumagamit ng iPhone. At syempre, hindi naman po pwedeng nakatenga lang yung inyong mobile application na yan, yung Evox PBS Receiver, dahil kapag naman po kayo ay on the go pero nakakasagap naman po kayo ng internet through Wi-Fi or data, ay buksan nyo na po ito at hanapin lamang ang logo ng Radyo Pilipinas World Service na nakikita nyo po sa aming screen dyan sa FB live streaming. At hindi natin pwedeng kalimutan syempre ang ating shortwave radio na naging posible po sa pamagitan ng partnership ng ating mother agency, ang Presidential Broadcast Service, at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Global na Tayo ay napapakinggan po sa pamagitan po ng mga sumusunod na shortwave frequency sa pagitan po ng 1:30 hanggang 4:30 ng madaling araw, oras dito sa Pilipinas. So babasahin ko lamang po yung ating mga shortwave frequencies para sa yung ating para mapakinggan nyo po ang programang Global na Tayo. Ayan, hold on lapang po at ating binubuksan ang listahan. Syempre, ito na po yung mga shortwave frequencies na yan: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. So ano ba mga pag-uusapan natin para sa araw na ito? Syempre, unahin na natin kasi nagkaroon ng panibagong insidente sa pagitan po ng China Coast Guard o CCG at ang ating Philippine Navy dyan sa Ayungin Shoal. Kaugnay niyan ay makakasama natin maya-maya si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang AFP spokesperson for the West
West Philippine Sea. Samantala, meron naman po nga kaganapan naman po no sa Maritime Industry Authority o Marina kasi nagkaroon sila meron silang collaboration with the International Maritime Organization sa pamamagitan po ng IMO FAO Regulator Project. At upang malaman natin ang kabuuan ng kolaborasyong ito ay makakasama naman natin mamaya mula sa Marina si Director Emmanuel B. Carpio ng Marine Environment Protection Development Service. Ayan, so yan lahat ay maantabayanan niyo po dito sa programang Global na Tayo. Pero habang hinihintay natin ang una nating resource person, narito muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya huwag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. At nagbabalik na po tayo para sa edisyong ito ng programang Global na Tayo. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente, sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang. At tulad ng ating nabanggit kanina ay ating pag-uusapan itong latest development, itong sinasabi na pinakabagong insidente ng karahasan at harassment po ng China Coast Guard o CCG laban sa Philippine Navy na nangyari po yan sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea o WPS. Inilarawan po itong naging aksyon ng CCG bilang provocative at hostile na lalong nagpapababa po at nagpapababa ng tiwala at credibility po
ng China. Iginiit po ng ating Department of National Defense o DND na patuloy po sa pamagitan po nitong kaganapang ito ay patuloy po na nilalabag ng China ang international law. Kabilang na nga po dyan ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ang 2016 Arbitral Tribunal ruling na kamakailan po ay ipinagdiwang pa po natin ang ika-10 taong anibersaryo pa po nito noong nakaraang Hulyo 12. So ano ba ang nangyari dito sa Ayungin Shoal? Isang CCG, a rigid hull inflatable boat o HRIB mula sa CCG vessel 21560 ang lumapit at umikot po malapit sa BRP Sierra Madre habang kumukuha ng mga larawan at video. Sinubukan po dito ng atin naman na AFP rubber boats na paalisin ito sa mahinahon at hindi confrontational po na paraan, ngunit nauwi pa rin po ito sa karahasan kasi hinampas po ng isang Chinese personnel ang isa sa ating mga kasundaluhan gamit ang kahoy na baton, kahoy po, wooden na baton po yan, na nagdulot syempre nasugatan yung ating pong sundalo dyan at meron ding damages doon naman sa mga vessels naman po ng Pilipinas na nandyan. Agad naman pong binigyan ng medical assistance itong nasugatang sundalo at kasalukuyan pong minomonitor ang kanyang kondisyon. At kaugnay po nitong paksang ito ay makakasama na po natin via Zoom ang ating AFP spokesperson for the West Philippine Sea, walang iba kundi si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Rear Admiral Trinidad, welcome po sa programang Global na Tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Yes, magandang umaga, Steph, at sa mga taga-subaybay nating lahat. Good morning, everyone. Ready na po tayo to give you a clearer picture of what really happened yesterday. Rear Admiral Trinidad, dito nga po sa pinakahuling insidente diyan po sa Ayungin Shoal kung saan nasaktan po ang isa sa mga sundalo po natin diyan dahil nga pinalo hinampas po ng wooden baton ng isang Chinese personnel, ay paano po sinusuri ng ating sandatahang lakas sa mas malawak na konteksto ng seguridad itong pangyayaring ito pagdating nga po sa context ng security sa ating West Philippine Sea? Okay, una sa lahat, Stefano, we have to understand that yung ICAD, yung illegal presence, coercive and aggressive actions, and the deceptive messaging na ginagawa sa atin ng Chinese Communist Party through the Chinese Coast Guard, the Maritime Militia, and the PLA Navy is an existential and intergenerational threat. Nandyan sila. Hindi ibig sabihin pag walang coercive and aggressive action, peaceful lahat. Hanggat sila ay pumapasok sa ating EEZ, there will always be the potential for trouble. Yung nangyari kahapon is a classic example. Yung ating presensya doon is covered by domestic law and international law. Yung ating barko, yung BRP Sierra Madre, is a commissioned vessel of the Philippine Navy. Yung ating mga kasundaluhan doon, yung ating mga tropa, are performing their mandate. May regular patrols tayo doon, may regular maritime domain awareness, yung pagmamasid sa mga barko. Yung nangyari kahapon, lumapit yung dalawang RIB ng Chinese Coast Guard. Kumukuha ng videos and pictures sa barko up to 30 meters, 20 to 30 meters. Ito is unusual. Bakit lumalapit ng ganun? The last time lumapit sila ng ganung kalapit was during the June 17, RORE 2024. Na nagkagirian na muntik na talaga tayo nag-escalate noon. Yung may naputol na isang daliri na ng ating isang sundalo. So bakit sila lumapit ng ganon? They were provoking us. They wanted to do something to catch this on video. Kung mapansin natin, ngayon, kumpleto sila ng video. Nilabas sila mga video from their own side o naka-splice lang yon. They were provoking us. At ang ginawa naman ng ating mga kasundaluhan nung lumalapit yung dalawang RIB nila, nag-launch ng rubber boats at hinarangan sila na lalo pang makadikit at pinapataboy. Yung actions ng ating mga kasundaluhan, number one, were within the rules of engagement. Number two, they were in a professional manner. Kung makita nyo, maliit yung ating rubber boat, malaki yung RIB nila.
yung reef at yung medyo steel hulled, aluminum hulled na boat nila na dinghy. Number 3, ang nagpasimuno ay sila. Hindi tayo pwede mag-escalate kasi mas maliit nga tayo. So we were doing everything within the rules of engagement. Sila naman pilit na makadikit para maghampasan. At yun ang nangyari kahapon. Isa nasugutan sa ulo at yung isa naman may mga galos ang braso at ang kamay. Matanong ko lamang po, no, Rear Admiral Trinidad, kumbaga ilang masasabi na ngayon ay July 21. So bale, mga 2 weeks or less than a week pa nga po, no, a week ago, ay around more than a week ago ay atin pa pong ipinagdiwang, no, yung 10th anniversary of the 2016 arbitral ruling kung saan ay ito nga po ay pumabor sa Pilipinas. So ano po kaya, no, yung posibleng maging implikasyon po, no, nitong itong pangyayaring ito sa Ayungin Shoal in relation, no, to the recent celebration of the 10th anniversary nga po ng arbitral ruling. Yes. Alam mo, Steph, you have to look at it from the perspective ng information warfare. Bugbog sila sa information space. We celebrated the 10th anniversary ng 2016 Arbitral Tribunal. Ang daming bansa nag-express na support. 44 ang latest count natin. Not only that, yung pinalabas nilang AI video na Chinese daw ang mga Filipinos. Yung false news nila, fake news about Batanes. That the Chinese Communist Party, yung Ministry of Foreign Affairs mismo, had to deny this. Bakit? Yung China Daily, that is actually a propaganda arm of the Chinese Communist Party. Ang China Daily ay nagpalabas ng AI video na yon. Kung talagang hindi ka nila yon, sabi natin, i-debunk nyo. They said, hindi amin yan. But they didn't go to the extent of taking it down. And then sa Baho de Masilok, yung fake news nila na pinalabas. So, internationally, sa information space, bugbog sila. They had to come up with a narrative na pabor sa kanila. Kaya ito ang galaw nila. How will it affect the arbitral tribunal ruling? It will further strengthen our stand. Lalong titibay ang tayo natin, ang panindigan natin, at lalong hihina ang panindigan nila. I know they are monitoring itong ganitong conversation natin. I want to make this in English para maintindihan nila. The moment you use force, the moment you use might, it only shows that your legal standing is wrong. It only shows that what you have been speaking out, that the peaceful rise of China is only lip service. Take this from me. Maintindihan nila ito. Alam ko, minamonitor tayo ng mga yan. Hihina ang panindigan nila when it comes to international law. At sa kabila po, no, nito nga paulit-ulit na insidente ng harassment, given na these past few weeks, merong mga lumalabas na AI-generated content from Chinese state media, tapos ito na nga po, no, meron na namang nangyari sa Ayungin Shoal, ay paano po ba natin na pinapanatili, no, just to give emphasis lang po, yung balanse sa pagitan ng pagpigil sa escalation at sa pagtatanggol po ng ating soberanya? How do we escalate or de-escalate? Number 1, we do not control escalation mechanism. Nasa kanila yon, mas malakas ang puwersa nila. Ang actions naman natin is based on the rules of engagement na binibigay na sa ating mga kasundaluhan. We know the operating doctrine to win without firing a single shot. They will do everything to provoke us to make the first wrong move such that they could escalate based on our wrong move. Alam natin yan. That's why lahat ng galaw natin is within the ROE, within international law. Number 2, yung ginagawa nila, hindi natin pinapatulan yan, kundi kailangan within the ROE pa rin tayo. We have seen this happen many times, yung nangyari nung August of 2024 na last year, na nagbanggaan yung Coast Guard nila at yung PLA Navy warship. Bakit? Sinusubukan tayong i-provoke doon. They lack interagency coordination. Ang nangyari, pangit ang kalabasan. For us to be assured that we will not be on the wrong side in case this would escalate, our action should be within the bounds of law, international law. Kung sakali mag-escalate man ito, it will be their fault. At maliwanag naman, nakita naman natin kahapon,
this was all their machinations, yung gagawa nila ito, yung nangyari sila dapat ang managot nito. At binanggit po no ng Department of National Defense itong patuloy po na paglabag ng China sa UNCLOS, and of course yun na-mention natin kanina yung 2016 Arbitral Tribunal ruling. Sa pananaw po ng ating sandatahang lakas, meron po bang kumbaga, paano po ba nakakaapekto no itong patuloy na ginagawang paglabag ng China, itong mga harassment na ito sa operational decisions ng AFP sa WPS? Yung ating stand, yung ating decision sa baba operationally, hindi magbabago sapagkat alam naman natin yung kanilang sinabi ko kanina operating doctrine nila na they will do everything. Hindi sila aalis sa ating EEZ. That will be a long term. We should be ready for the long game. We should be ready for that. So, yung kanilang ginagawa, alam natin that they will escalate, then they will de-escalate. They will provoke, and then they will pull back. They will put out wrong narratives, and then manahimik sila. Alam natin yan. At ito ay binibigay natin sa baba, sa ating mga middle management, middle level commanders, and even the tactical commanders. Pag alam nila yan, at kung ano man ginawa sa atin, they know already that we don't have to react to that. We just have to keep performing our mandate. Maliwanag naman. Yung rubber boat na nakikita sa video, yung isa doon medyo kulang na sa hangin Deflated na ng konti. Hindi na nga siya tumatakbo. So kumbaga, naka-hold the line lang siya na wag nang dumikit pa yung rib ng China Coast Guard. Yung isang rubber boat lang ang medyo gumagalaw. Sa ganung usapin, nakasteady ang rubber boat natin, sila ang may maneuverability, sila ang pwedeng dumikit sa atin, sila ang pwedeng mag-escalate. So ito yung mga sinasabi ko kanina, we do not bite into their provocative acts. Di tayo pumapatol doon. Alam natin yan. Of course, Rear Admiral Trinidad, gusto din po natin namin na kumustahin yung kalagayan po nung affected na soldier po natin na dito sa nangyaring ito sa Ayungin Shoal. So ano po ang kasalukuyang kondisyon na po niya at anong mga protocol ang agad na ipinatutupad po ng ating sandatahang lakas sa mga ganitong uri ng insidente? Yes, sila naman ay nabigyan kagad ng first aid. Yung isa required 4 stitches sa kanyang ulo sapagkat may sugat siya na almost 2 inches ang haba. Yung isa naman may mga galo sa braso, sa kamay. Yung okay naman yung may galo sa braso at kamay, inoobserbahan as of last night yung may tama sa ulo at kung kailangan siya evacuate. I think by today, the decision will be made kung i-medically evacuate siya. Sa usapin naman po no ng deterrence, Rear Admiral Trinidad, ano po ba yung mga without being too specific, ano po yung mga konkreto no mga general measures na ginagawa po ng AFP upang mapalakas pa po ang presensya at kakayahan po nito sa West Philippine Sea o WPS? Yes, when we speak of deterrence naman, Steph, there are 4 components of this. Number 1, it is the leadership. Kailangan yung ating leadership ay matatag, kailangan maliwanag ang guidance. And we have seen that 2022 pa lang, nung sinabi ng ating Commander-in-Chief, not 1 square inch. So the leadership has given the guidance. Number 2, yung ating kakayanan. Kakayanan, when I say yung AFP, we have the modernization program. Yung statement ni Commander-in-Chief ng ating Presidente was followed up by the statement of the SND on a comprehensive archipelagic defense na kung saan nakatie up ang malaking halaga for modernization. Number 3, yung ating will ng ating taong bayan. Yung will of the people ang importante dito. When we say that the will of the people, iisa ang boses ng ating bansa to stand up for what is ours. And lastly is our alliances. Itong 4 na ito, the interplay of these 4 would show a strong credibility, a strong deterrent posture of a country. Yung 4 na yan is now present sa atin. That's why ine-escalate din ito ng Chinese Communist Party because they would like to test our resolve. Hanggang saan ba talaga tayo? Pero yung kanilang operating doctrine, they will not fire the first shot. Alam natin yan. But they will provoke us to escalate or to fire the first shot. Alam din natin yan. So it is a game of brinksmanship. Ang importante dito,
both sides understand that we should de-escalate sapagkat we don't want to be drawn into a downward spiral na napasubo tayo. And then before we know it, pataas ng pataas yung tension. Tayo naman, hanggat tayo ay nanindigan sa international and domestic law, alam natin that we have our backs covered. Ito naman po, no, kasi isa sa mga factors din po na ating tinitingnan when it comes to strengthening the capabilities po ng ating sandatahang lakas is yung alyansa po natin, no, with other countries. So siguro po, no, for reiteration po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa programang Global na Tayo, ay paano po ba nakatutulong, no, itong mga alliances na ito sa pagpapalakas ng security at sa pagprotekta na rin po sa ating maritime rights? Yes, itong mga alliances naman, Steph, these are not only mere lip service. Hindi lamang ito papel. Bagamat kasama dito ang defense diplomacy, ang usapin, kasama dito ang paglalagda ng mga agreements. This will all pave the way for the presence of their troops, their forces to train with us. Kung makita natin yung ating balikatan is now already international and multinational. From a bilateral exercise with the US, marami nang gustong sumali sa atin. Hindi lamang yun, but we have a lot of multilateral and bilateral maritime cooperative activities sa ating karagatan. Not only that, pati sa Himpapawid. May pitch black exercise tayo sa Australia right now. Merong kaukulang exercise din dito sa atin. The other air forces come here and train with us. What does this show? It shows that we have the backing of the international community. We have international support. Kumbaga sa basketball, maraming gustong pumunta at makilaro sa liga natin sapagkat suportado tayo. Dapat ito ay maintindihan ng ating taong bayan. Hindi lamang ito, it's not a case of wala tayong panindigan. We are fighting for the interest of other countries. Hindi ganon. Ang kabaliktaran naman, ang katotohanan doon. Yung ating panindigan, naniniwala sila doon. That's why they're coming here. And these are shows of support. These are very strong messages na gusto rin tibagin ng Chinese Communist Party sa isip ng ating mga kababayan. They would like to show that the alliance is not strong. That the US is not a strong treaty ally, that the other governments that are sending forces here to train with us could not be relied upon. So yun ang labanan. Yung sinabi ko kanina sa deterrence, yung will of the people. Yung will of the people, para sirain nila yan, they would destroy the perception of the people through false narratives. Kagaya nung Chinese, yung Unggoy, yung Batanes, yung BDM. Maraming lumalabas ng mga fake news. Ito ay pabor sa kanila. Pag tayo ay maniwala rito, hihina yung ating resolve, yung ating panindigan. At sa gitna pa rin po ng aggressive actions ng China Coast Guard, meron po ba kayong mga nakikitang pagbabago ngayon sa pattern o strategies ng kanilang operasyon within our EEZ? Actually, since January of this year, kung sa BDM ang pag-usapan natin, wala tayong naitala doon na coercive and aggressive action. But hindi ibig sabihin peaceful na sa BDM. Sapagkat may presensya na ngayon ng mga gray ships, mga warships ng PLA Navy. Lumakas ang kanilang information warfare focusing on BDM. And then umakyat na ito, makita pa natin yung presence ng mga research vessels up north sa Batanes. At kasama dito ang lumabas na fake news about Batanes. So nagbago ang kanilang approach ay parehas pa lamang, parehas pa rin, pero upaakyat na siya from the West Philippine Sea, from the West Philippine yung ating Ayungin Shoal and the 8 other features, paakyat naman papuntang BDM, papunta naman sa Batanes Group of Islands. Ito naman ang sinasakupan ng fake na 9-dash line, yung tinatawag na first island chain from the Philippines all the way to Taiwan to Japan. So it is a creeping approach na ginagawa nila. Alam naman natin to. And we are prepared for this. Handa naman tayo na harapin itong approach nila.
Samantala, Rear Admiral Trinidad, paano naman po pinaghahandaan ng ating Armed Forces of the Philippines ito nga patuloy na sustainment operations diyan po sa BRP Sierra Madre, lalo na ito ay nasa sentro ng tensyon diyan sa Ayungin Shoal. Yes, yung ating sustainment operations, when we say sustainment, it is supporting the will to fight, it is supporting our posture, it is supporting yung ating deployed troops. Tuloy-tuloy naman yan. Yung ating mga barko ngayon at aeroplano, helicopters are more capable now. Kung mapansin ninyo, mas marami yung ating patrolya, hindi lamang sa karagatan but sa Himpapawid. May nadala tayo ng mga vloggers sa Pag-asa Island. Mas nakocover natin yung kalawakan ng ating karagatan. So our sustainment posture is there. It has improved a lot. It will continue to improve in the coming years. And speaking of yung mga content creators, kasi meron din ako yung mga napanood, no, may mga ilang sikat na content creators na naimbitahan papunta sa Pag-asa Island. So isa po ba ito ngayon sa mga masasabi natin na mga hakbang for information dissemination para po malabanan natin yung mga fake news na pinapakalat ngayon po ng China state media? Yes, totoo yan, Stefano. That has been a plan of the AFP for quite some time now. But we have to look at also yung kakayanan ng Pag-asa Airstrip to receive the influx of more flights. So dati-rati ang nakakapunta doon is yung mga medium aircraft lamang. And then, siyempre, limitado ang range nun. Every now and then, may C-130 na makakalapag. But because of the short runway at hindi pa siya talagang matibay, limited ang number of flights na pwedeng ma-accommodate ng runway sa Pag-asa. Natapos na po yun sapagkat, sabi ko kanina, maraming activities under the modernization program. Hindi lamang ito pakuha ng bagong gamit, but pati pag-strengthen ng ating kakayanan when it comes to infrastructure. So natapos ng repair sa Pag-asa Island, mas mahaba na yung kanyang airstrip. Kaya yung C-130 natin, yung mas malaking aircraft natin, mas madalas pwede nang pumunta doon. At kasama sa pagbiyahe niya doon, pagdala ng mga content creators. This is one way to be able to show the world through netizens, through yung average Filipino, through civil society, ano ang meron sa Pag-asa, ano yung ating panindigan, ano yung ating pinaglalaban. Kasama ito, Steph. Tama yung sinabi niyo kanina. Siguro ito na lamang po Rear Admiral Trinidad, bago ko po kayo pakawalan na dito sa interview na ito, ano na lamang po ang mensahe ng ating sandatahang lakas sa sambayan ng Pilipino kaugnay ng patuloy po na mga aggressive actions ng China sa West Philippine Sea at sa kakayahan po ng ating sandatahang lakas na ipagtanggol ang ating soberanya. Go ahead po, Rear Admiral Trinidad. Yes, sa ating mga kababayan, your AFP, to include your Department of National Defense, is doing everything that it can with all that it has to ensure that what is ours will remain ours, to ensure that we will not lose 1 square inch of our territory, to ensure that yung ating maritime entitlements ang dapat makinabang ay kayo, mga kababayan, mga Pilipino. Ito ang naisaad ng ating Commander-in-Chief. Ito ang binigyan ng linaw ng ating Secretary of Defense. Ito ang ini-execute ng inyong Navy, Air Force at Army sa ating karagatan. Hindi lamang sa karagatan, sa Himpapawid, but even sa ating kalupaan. And your AFP will keep performing its mandate. Hindi tayo matitinang sa ginagawa sa atin. Bagkus, lalo tumitibay yung ating panindigan, lumalakas yung ating loob, at tumatapang yung ating mga kasundaluhan sapagkat alam natin na tayo ay nasa tama, sila nasa mali, magpapatuloy tayo rito. Hindi tayo mapasisiil. Ika nga, sabi nga ng ating pambansang awit. And with that po, maraming salamat po, Rear Admiral Trinidad, for joining us dito po sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat, Steph. Maraming salamat sa programa nyo at sa mga taga-subaybay. Keep tuning in to this program. God bless us all. Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa programang Global na Tayo ang opisyal na tagapagsalita po ng ating Armed Forces of the Philippines pagdating sa mga usaping may kinalaman sa West Philippine Sea. Walang iba kundi si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Magbabalik po ang ating programa makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mabilisang trivia,
dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. At tayo nagbabalik na sa programang Global na Tayo. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente, pansamantala na humahalili sa ating kasamang si Ray Sampang. Bago natin na dakuin ang ating susunod na resource person, ay atin munang pag-uusapan kasi meron tayong natanggap na ulat na update mula sa ating Department of Migrant Workers o DMW kung saan dalawa po ang mga Pilipinong seafarers ang nasawi habang 12 ang nasugatan dito sa mga nangyaring pag-atake sa Black Sea na kumbaga sa gitna po ito ng heightened tensions po sa nagpapatuloy pa rin na girian sa pagitan ng mga bansang Russia at Ukraine. Sa isa pong media briefing kahapon po yan, ay sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na minomonitor po ng kagawaran ang ito nga ang tinatawag nila na significant escalation of security incidents. Sa nakalipas po yan na 2 linggo kung saan involved po dyan yung mga commercial ships na nag-ooperate po o tumatakbo dyan po sa Black Sea. I-quote ko lamang po yung kanyang sinabi and I quote, "We have noted that there are commercial vessels with Filipino seafarers operating within the Black Sea and it is an area covered by the International Bargaining Forum as a higher risk and warlike area and designated as well by the DMW in an issuance as a warlike area. Advisory 41 series of 2026 notes that the Black Sea area, the northern Black Sea region especially, is a high risk or warlike zone." Sabi pa nga dyan ni Secretary Kakdak, as of July 20, siyam na barko na may na dala-dala ang 139 Filipino seafarers ay kumbaga naiulat na inatake po primarily through drone strikes habang sila po ay transiting sa mga pantalan sa pareho pong Ukraine at sa Russia. So yan po, patuloy po natin antabayanan, although alam po natin mukhang may event sila today, sinubukan po sila natin kunin sana for this episode ng Global na Tayo, but we'll try po tomorrow just in case para malaman natin ang kabuuan ng updates na ito at ano po yung mga assistance na ibibigay lalong-lalo na po sa mga naiwang mahal sa buhay nitong 2 seafarers na nasawi doon sa mga pag-ataking nangyari sa Black Sea. Ayun. So, mukhang nandyan na, nandyan na ang ating ikalawang resource person para sa araw na ito.
Para lang po no sa backgrounder at sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa programang Global na Tayo, bakit nga ba natin nakinuha no ang Maritime Industry Authority no o Marina no para sa araw na ito, kasi nagsagawa po sila last week ng 2-day workshop sa kanilang central office upang nga palakasin ang kakayahan no ng mga agencies at port authorities, lalong-lalo na po no dito sa pagbuo at implementasyon ng tinatawag po na Port Waste Management Plans o PWMPs. Katuwang po dito, no, tulad ng ating nabanggit kanina sa umpisa po ng ating programa, ang International Maritime Organization o IMO sa ilalim po ng IMO FAO Reg Litter Project. Dinaluhan po ito ng 35 na participants mula sa iba't ibang national government agencies at port authorities. So ano bang naging focus nitong workshop na ito? Una, yung maritime litter prevention. Pangalawa, port reception facilities at yung mga pangunahing bahagi po no nitong ang port waste management plans. At kaugnay po nito ay kasama na po natin sa linya ng komunikasyon si Director Emmanuel B. Carpio ng Maritime Industry Authority Marine Environment Protection Development Service. Director Carpio, welcome po sa programang Global na Tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Yes, Mrs. Steph, good morning po. This is Bobby Carpio of Marina. Salamat po sa pag-imbita dito sa inyong Radyo Pilipinas World Service po. Maraming salamat din po for joining us po dito sa programa po, no. Unang-una po sa lahat ay ano po yung kumbaga kanina, although nabanggit ko ng kaunti no yung goals nitong isinagawang workshop last week, pero maaari niyo pa po bang i-expound ito para po sa kaalaman ng ating mga kababayan no kung bakit nga ba nagkaroon ng panibagong collaboration ang Marina with the IMO patungkol naman po sa waste management. Opo, actually this was held last July 8 and 9 ano. Ang pangunahing layunin po ng workshop na ito ay palakasin at kalaman ng kakayahan ng ating mga concerned government agencies, especially our port authorities pagdating sa tamang pamamahala ng waste na nagmumula sa mga barko, particular sa pagdevelop at pagpapatupad ng Port Waste Management Plan o yung tinatawag nating PWMP. Napapanahon na po ito dahil ang marine litter, lalo na ang plastic pollution, ay patuloy na malaking hamon hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Bagamat malaking bahagi ng marine litter ay nanggagaling sa land-based sources, mahalaga ring patugunan natin ang sea-based sources na nagmumula sa shipping at fisheries activities. Ang pinakamahalagang prinsipyo na lumbas sa workshop ay prevention. Mas mainam na mapigilan ang basura na makarating sa dagat kaysa linisin ito kapag nakapasok na sa marine environment. Sa loob ng 2 araw, hindi lamang ito naging lecture, naging interactive ang workshop, no? Informative ito kung saan pinag-usapan ng iba't ibang ahensya, especially sa port authorities natin, ang kanilang existing practices, yung kaugalian ngayon, operational gaps at practical measures na maaring gawin upang magkaroon ng mas maayos at mas sustainable na sistema ng port waste management. Matanong ko lamang po kasi nabanggit niyo yung operational gaps. Ano po ba yung eksakto itong mga gaps na ito na may kinalaman po sa port waste management? Ito po yung mga sa ngayon kasi may mga traditional tayong practices diyan. So tinitingnan natin kung yung iba pang mga sistema na pwedeng ang lahat ng ahensya ay mag-participate, no? Hindi lang naman ang port authorities but including kagaya ng sa buong naglalayag ng mga barko. Marina is the flag administration. Of course, meron tayong enforcement natin na ang Philippine Coast Guard ay kasama din sa sistema na kayang tuparin itong ating plano. Hindi lang pwedeng ang Philippine Ports Authority o yung other port authorities natin.
At nabanggit yun yung Philippine Ports Authority and all. Pero paano pa po ito makatutulong, no? Paano po ba inaasang makatutulong itong workshop na inyo pong isinagawa sa pagbababuti naman po ng kakayahan ng iba pa po na government agencies dito sa ating bansa? Napakahalaga na po ng port reception facilities o PRF na sinasabi natin. Yun kasi yung mga ginagamit ngayon o yung facilities na in place ngayon na tinatawag ding shore reception facilities sa ilang Philippine ports regulation. Ito ang nagbibigay sa mga barko ng tamang lugar at sistema kung saan maaari nilang i-turn over ang kanilang mga waste pagdating sa ports. Ang konsepto ng adequate reception facility na tinalakay sa workshop ay hindi lamang pagkakaroon ng pasilidad. Dapat kaya nitong tugunan ang klase at dami ng waste ng mga barkong karaniwang gumagamit ng port at dapat available ang serbisyo na hindi nadudulot ng hindi kinakailangang delay sa operation ng barko. Sa Pilipinas, meron ng mga port reception arrangement at accredited services providers sa ilang ports. Halimbawa, sa working discussion tungkol sa Port Manila, meron ng procedure para sa advance notification at waste collection. Meron ding policies ng Philippine Ports Authority para sa provision ng shore reception facilities sa mga ports na sakop ng kanilang jurisdiction. Gayunman, isang mahalagang nakita sa workshop ay ang pangangailangan na magkaroon ng mas consistent at updated na impormasyon tungkol sa facilities, waste types, capacity procedures, at service providers sa iba't ibang ports. Kaya hindi natin masasabi na pare-parehos na ang sitwasyon o level ng adequacy sa lahat ng pantalan. Ang isang mahalagang susunod na hakbang ay ang mas maayos na assessment at documentation ng actual needs ng bawat port. Director Carpio, pagdating naman po sa usapin regarding sa ship-generated waste, gaano po ba kalaki ang naiaambag nito sa marine litter at ano po yung mga pangunahing hamon sa pagkontrol nito? Para lang po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay. Ang isang epektibong port waste management plan ay dapat nagsimula sa malinaw na scope ng anong port o terminal ang sakop ng anong klaseng ng vessels of operations ang kasama. Kailangan din natin itong magkaroon ng assessment ng uri at dami ng waste na maaaring i-deliver ng mga barko. Listahan at capacity na available port reception facilities, malinaw na procedures para sa advance notification, collection at delivery ng waste delivery receipts at record keeping, roles and responsibilities of Port Authority, service providers at iba pang stakeholders, mechanismo para sa reporting ng alleged inadequacies at monitoring at periodic review ng plano. Bilang bahagi naman po, Director Carpio, ng pagsunod dito sa MARPOL Convention. Pero bago po yan, ano po ba itong tinatawag na MARPOL Convention? Yung MARPOL Convention, dito po yung convention, international convention na nakasaad dyan ang mga regulations natin regarding marine pollution prevention. Ito ay an IMO convention na sa buong mundo, lahat ng ating barko ay dapat mag-comply ng kanilang ng kanilang regulasyon na dapat ay walang pollution na dapat itapon natin sa saang dagat karagatan natin. We have to preserve our waters, even national scope, no? Even ating sa lokal nating dagat, ang ating mga barko should have a waste management plan, not even hindi lang po sa port facilities na nandyan, pati na rin yung ating mga barko ay sakop na rin sila, and they have that plan na
dapat ay hindi nila basta-basta lang na may maitapon yung mga basura nila. They have to collect it, declare it, no? Pagdating sa port naman ay kailangan nilang i-turn over sa port facilities sa lahat ng ating port authorities. Ito naman po, Director Carpio, no? Kanina kasi nabanggit niyo na po yung ilang mga elements, no, para po sa isang epektibo na PWMP. Pero ano po kaya, no, yung mga masasabi po na madalas na nagiging hamon sa implementasyon nito nga po Port Waste Management Plans? Isa sa mga pangunahing hamon ay ang pag-translate ng international requirement ng MARPOL na sinasabi ko kanina, particular ang Annex 5 tungkol sa garbage from ships tungo sa isang practical at coordinated na sistema sa ating mga ports. May iba't ibang ahensya at port authorities na may kani-kanilang mandato at existing regulations. Sa workshop, lumabas din ang pangangailangan para sa mas malinaw at harmonized framework sa port waste management. Mas kompletong data tungkol sa port reception facilities, mas standardized na procedures, at mas matibay na koordinasyon sa pagitan ng Maritime Administration, port authorities, environmental agencies, Coast Guard, shipping sectors, at waste service providers. Ang ginagawa po ng Marina sa ilalim ng Regional Litter Project at pakikipagtulungan sa IMO at iba pang national government agencies ay palakasin ang capacity building at interagency coordination. Kasama rito ang workshop na ito at ang mas malawak na proseso ng pag-assess ng kasalukuyang sitwasyon at gaps at pagbuo ng mga strategic actions para mabawasan ng marine plastic litter mula sa sea-based sources. Ang Marina serves as a coordinating focal point. Ngunit mahalagang tandaan na ang effective implementation ay shared responsibility ng iba't ibang ahensya ayon sa kanilang mandato. Ito naman po, no, kasi dun pala sa workshop na ito, no, yung 2-day workshop ay tinalakay ang isang case study mula sa isang port dito sa Kamaynilaan. Maari niyo po bang kumbaga ibigay konting detalye regarding this case study at ano po yung mga best practices na maaaring tularan ng ibang port, no, dito sa bansa from this case study po? Ginamit po ang Port of Manila bilang working case upang makita kung paano maaring buuin ang mga elemento ng isang port waste management plan mula sa actual existing arrangements. Isa sa mga nakita ay ang kahalagahan ng advanced waste notification. Sa discussion, nabanggit na bago ang actual collection, ang vessel owner or agent, captain o authorized representative ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa type of volume ng waste as requested tungkol requested date and time collection. Sa Port of Manila case, ang minimum prior notice na tinalakay ay 48 hours. Napag-usapan din ang paggagamit ng standardized IMO forms at waste delivery receipts upang mas maayos ang documentation at monitoring. Isa pang mahalagang lesson ay ang pagkakaiba ng role ng Port Authority at ng private waste services provider. Ang service provider ay mahalagang implementing partner, pero ang overall PWMP ay ang dapat nakakaangkla sa authority at oversight ng responsible public or port entity with consultation among relevant stakeholders. Ang lesson po dito para sa ibang ports ay hindi basta kopyahin ang Port of Manila model. Sa halip, gamitin ang parehong proseso, tingnan ang existing system, tukuyin ang gaps, alamin ang actual waste demand, facilities at procedures, at bumuo
ng planong akma sa kanilang sariling operational situations. As emphasized by the IMO, si source person, the best port waste management plan is the one that actually works for the particular port. Siguro one of the few last questions po Director Carpio, ano po ang mga susunod na hakbang po ng Marina upang mas mapalawak po ang implementasyon nitong PWMPs sa iba't ibang pantalan dito sa Pilipinas? Ang workshop po ay isang bahagi lamang ng mas malawak na proseso sa ilalim ng Reg Liter Project o Regional Liter Project. Ang direksyon moving forward ay ipagpatuloy ang capacity building at technical cooperation, gamitin ang mga natutunan at inputs mula sa workshop upang suportahan ang pag-improve ng port-specific waste management planning at palakasin ang coordination sa mga concerned agencies and port authorities. Nais naming magkaroon din ng information and education campaign sa ating stakeholders at paigtingin ang kaalaman na ito upang matugunan natin ang dumadaming waste sa ating karagatan. Ang Reg Liter Project ay isang proyekto ng IMO at saka Food Agriculture Organization upang tugunan ang mga suliranin ng waste galing sa ating mga barko. Ang Marina po, ang national focal point na sinabi ko kanina, kasama ang DFAR sa project na ito. Mahalaga rin ang magkaroon ng mas maayos na koleksyon at konsiderasyon ng data. Halimbawa, information tungkol sa types of quantities ng waste, available port reception facilities, service providers, at actual waste delivery records. Dahil dito, ito ang magiging basihan kung adequate ba ang existing facilities o kung kailangan na itong dagdagan o i-improve. Sa mas malawak na Reg Liter implementation, nagpapatuloy rin ang coordinated work para sa assessment ng current national situation at gaps at para sa development of refinement ng strategic actions laban sa marine plastic litter from sea-based sources. Kaya ang workshop ay hindi endpoints, isa itong building block para sa mas coordinated at long-term na application. Siguro ito na lamang po, Director Carpio, bago po natin i-conclude itong interview. Ano na lamang po ang mensahe ng Marina sa mga stakeholders hinggil po sa kani-kanilang mga papel sa pangalaga ng ating karagatan laban sa polusyon? Go ahead po, Director Carpio. Ang mensahe po natin ay simple. Ang pangahalaga sa ating karagatan ay shared responsibility nating lahat. Para sa shipping companies at mga barko, mahalagang sumunod sa MARPOL requirements, magkaroon ng maayos na shipboard waste management at i-deliver ang kanilang waste sa tamang reception facilities sa ports. Para naman sa ports operations at port authorities, mahalagang tiyakin na may accessible, adequate at efficient facilities at procedures upang hindi mahirapan ang mga barko na gawin ang tamang disposal ng kanilang waste. At para sa publiko, mahalagang tandaan na ang marine litter ay hindi lamang problema ng maritime sector. Marami sa mga basurang nakakarating sa dagat ay nagmumula rin sa ating activities on land. Kaya lahat tayo ay may responsibilidad na bawasan ang waste, mag-segregate at mag-dispose ng tama at iwasang makapasok ang plastic at iba pang basura sa ating waterways at karagatan. Gaya ng isang mahalagang mensahe mula sa workshop, magkakaugnay ang ating mga karagatan. Ang polusyon nangyayari sa isang lugar ay maaaring nakarating sa ibang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ocean currents. Kaya sa bawat basura na napipigilan nating makarating sa dagat, may direktang ambag tayo sa pagkakaroon ng cleaner ports, healthier seas,
at mas sustainable na maritime industry para sa susunod na henerasyon. And with that po, maraming salamat po, Director Carpio, for joining us dito sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming ding salamat, Steph. Thank you. Maraming salamat po. At ating nakasama mula sa Marine Environment Protection Development Service ng Maritime Industry Authority o Marina, walang iba kundi si Director Emmanuel B. Carpio. At dito na po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.